At nasa linya ho natin ang ating ka-TM na si ka-TM Anwar sa kanyang report. Sumasailalim sa random drug testing ang mga PNP personnel ng CCPO CHQ Cotabato City. Detalye ng balitang yan, yes, ka-TM Anwar, please comment. Mailalim sa random drug testing na sinagawa sa Cotabato City Police Office, Headquarters Office, CCPU CHQ sa PCL RH1 Cotabato City. Nanguna sa random drug testing si CCPU Director Police Colonel Jibin Bungkayaw sa layuning masiguro na walang pulis na gumagamit ng pinagbabawal na gamot. Mula sa labas ng himpilan ako ang inyong katiman Waringkungan, nagbabalita para sa 94.7 TMFM Cotabato City, basta radyo ITM mo na yan. TM News FM. Maraming salamat ka-TM Anwar sa iyong report. So ayan no, at talagang nararapat lamang mga kaibigan na hindi lang po yung mga pinaghihinalaang gumagamit ang dadaan sa drug test. Even lahat ng mga opisyal, lalong-lalo na yung mga tatakbo ngayong eleksyon, dapat dumaan din ho sa drug test mga kaibigan, no? Para masiguro natin na yung magiging leader ng ating bayan ay hindi ho sangkot sa anumang klase ng illegal na gamot. Diba? So yan po ay pagsisiguro mga kaibigan na yung mga nagsisilbi sa bayan ho natin ay hindi gumagawa ng anumang klaseng kabulastugan sa buhay. Oras mga kaibigan, 51 minutes away from 7 a.m. Samantala sa iba pang balita, nasa line 1 ho natin ang ating ka-TL na si ka-TL Shelo Cambao sa kanyang report. Banggaan ng dalawang van sa Davao City, 4 patay. Detalye ng balitang yan is ka-TM, please come in. Na nagresulta sa pagkamatay ng 4 katao at pagkasugat ng mga iba pa. Ang isang van na may dalang 18 pasahero, 3 sa kanila ay mga bata, ay galing sa Samal at pauwi na sana ng Cotabato ng maaksidente. Silang lahat ay mga residente ng Sitio Gruto, Barangay Tamuntaka, Dato Udinsinsu at Maguindanao del Norte. Ayon sa isang nakaligtas, 4 sa kanyang mga kasamahan ang nasawi. Ang isa pang van ay galing naman sa Digo City at papasok pa lamang sana ng Davao City. Ang mga nasugatan ay agad na dinala sa Southern Philippine Medical Center para sa paggagamot. Pustisya naman ang sigaw ng kaanak ng mga biktima. Pinaniniwala ang nakaidlip ang driver ng silver van na nakabangga sa mga biktima. Mula sa labas ng himpilan, ako ang inyong ka-TM, Shelo Cambao, basta radyo, ITM mo na yan. Maraming salamat ka-TM Shelo Cambao. So ayan no mga kaibigan, lalong-lalo sa atin pong mga ayan no, siguraduhin niyo na pag nagbabiyahe kayo is talagang condition kayo, no? Kasi mahirap yung namamasada kayo tapos tulog pa kayo. Diba? So kailangan dilat na dilat yung mga mata ninyo at gising na gising ang mga diwa ninyo bago kayo mamasada. Diba? Huwag kayong mamasada ng inaantok kayo kasi maaring madisgrasya kayo. Mas mabuting ipahinga nyo muna kung sakaling nakakaramdam kayo ng antok, ay mas mabuting matulog at magpahinga muna bago mamasada. Diba? Oras natin mga kaibigan, 53 minutes away from 7 a.m. Samantala nasa line 3 ang ating ka-TM na si Thea. Please come in sa iyong report. Ng pagdiriwang ng ika-10 anibersaryo ng League of the Bangsamoro Organizations sa Bangsamoro Government Center Grounds sa Cotabato City noong ika-30 ng Disyembre 2024. Humigit sa 5,000 katawang dumalo kabilang ang mga leader mula sa iba't ibang sektor at mga opisyal ng BARM government. Ang tema ng pagdiriwang ay Rejoicing a Decade of Journey for Peace and Unity bilang dedikasyon ng LLBO sa pagsusulong ng kapayapaan at pagkakaisa sa rehiyon. Umabot ng 613 organization ng kasapi sa LLBO, isang patunay ng pagkakaisa ng mga grupo sa Bangsamoro bilang
bahagi ng pagdiriwang ipinakita ang mga produktong gawa ng mga Bangsamoro kabilang ang mga handicraft, pagkain at sariwang gulay. Pinapakita nito ang yaman at talento ng mga mamamayan sa larangan ng sining, agrikultura at culinary arts. Sa isang eksklusibong panayam kay LBO Secretary General Mahdi Amelia, inilarawan niya ang nakalipas na 10 taon bilang isang panahon ng paglago, pagbabago at pagkakaisa. Ayon kay Amelia, maraming hamon ang kanilang hinarap, ngunit sa tulong ng Diyos at sa patuloy na suporta ng mga kasapi, nagtagumpay ito. Ibinahagi rin niya ang mga plano ng LBO para sa susunod na dekada, kabilang ang pagpapalakas ng mga programa sa edukasyon, kalusugan at pangkabuhayan. Ang pagdiriwang ay isang malaking tagumpay hindi lamang para sa LBO kundi para sa buong Bangsamoro. Isang testamento ito sa kanilang patuloy na pagsisikap para sa kapayapaan at kaunlaran. Mula sa labas ng himpilan ng 94.7 TM Radio FM Cotabato, ako ang inyong ka-TM, Thea Abdul Karim, Basta Radio, ite mo na yan. Maraming salamat ka TM Thea sa iyong report at mapagpalang araw pa rin sa lahat ng ating mga viewers, Luzon, Visayas, and Mindanao.